Pagdadala ng laptop at mga personal na gadget, isinusulong ng kaap na ipagbawal sa NAIA. Ano ba ang sinasabi sa article na ito? Sa video po na inyong mapapanood, ay isinalin na natin ito sa wikang Tagalog para lalong mas maintindihan ng iba nating kababayan. Hindi naman po sinabi dito na totally ipagbabawal ang pagdadala ng mga gadgets sa loob ng eroplano. Ang sinasabi lamang po rito ay ipagbabawal na itong ilagay sa ating mga hand carry. Kung saan yung mga hand carry natin ay kadalasan nilalagay natin sa over the head bin sa loob ng eroplano. Ang over the head bin po, ito po yung parang cabinet sa taas ng ating mga upuan kung saan bago tayo umupo ay inilalagay natin dito ang ating mga hand carry o yung ating mga tinatawag na carry-on luggage. Dito po sa bagong ipinapanukala ng kaap, pwede pa naman nating dalhin ang ating mga gadget, laptop, MP3, lalong-lalo na ang mga power bank, pero ipagbabawal po itong ilagay sa ating mga hand carry. Saan natin ito ilalagay? Pwede natin itong ilagay sa ating mga bulsa, or bukod sa hand carry ay mayroon tayong tinatawag na personal bag. Yung personal bag po sa mga babae, pwede pong handbag, sa mga lalaki, pwede pong sling bag. Pwede nating ilagay dito ang ating mga gadget. Paano naman po ang laptop? Medyo malaki para ilagay sa ating mga personal bag. At para sa mga laptop, meron naman tayo mga laptop bag, kung saan pwede natin yan ilagay sa loob ng bag na yan. Kung may laptop bag tayo, hindi natin yan pwedeng ilagay sa over the head bin. Bakit po ba nagkakaroon ng ganitong paghigpit ngayon? Dahil kung matatandaan natin nitong nakaraang buwan ng February 28, may isa pong insidente sa Korea kung saan ay nagkaroon ng fire sa loob ng eroplano. At ang tinitingnan nga nilang isa sa mga anggulo ng dahilan ng pag-apoy na ito ay dahil sa isang power bank. At para mas lalo nating maintindihan ang sinasabi sa bagong panukalang ito, panuuri natin ang video na to. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, sa koordinasyon ng mga lokal at dayuhang airline na nagpapatakbo sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, at iba pang malalaking paliparan, ay maglalabas ng patakaran para sa kaalaman at kaligtasan ng lahat ng pasahero at crew sa transportasyon ng mga mapanganib na kalakal tulad ng laptop, cellular phone at power bank na nakasakay sa eroplano. Ayon kay CAAP spokesman Eric Apolonio, ipinaliwanag ni Flight Operations Manager James Conner sa panayam sa radyo nitong Martes ng umaga na nakikipag-ugnayan na ngayon ang ahensya sa mga airline kung paano maituturo sa mga pasahero ang tamang transportasyon ng nasabing mapanganib na mga kalakal sa hand carry bags na nakalagay sa overhead compartment sa loob ng eroplano. Ang mga bagong regulasyon sa kaligtasan ng aviation sa transportasyon ng mga elektronikong kalakal ay humantong sa isang sunog na nakasakay sa isang eroplano ng Air Busan sa Gimhae International Airport sa South Korea noong Pebrero 28 na pinaghihinala ang sanhi ng isang power bank o isang baterya. Ipagbibigay kaalaman natin sa ating mga pasahero sa koordinasyon sa mga airline na hindi na papayagan ang laptop, cellular phone at power bank na ilagay sa mga hand carry bag. Ito ay papayagan lamang na hand-holding sa buong flight upang hindi mahirapan ang airline cabin crew na hanapin ang nasabing gadget kung may nangyari, sabi ni Conner. Inihayag din ng South Korean Ministry of Land, Infrastructure and Transport na simula sa March 1. Ang mga pasahero na sumasakay sa mga flight sa South Korea ay kinakailangang magdala ng portable battery at charger sa kanilang tao sa halip na itago ang mga ito sa overhead bins. Sa ilalim ng bagong regulasyon, papayagan pa rin ang mga power bank at charger. Gayon din ang e-cigarettes sa mga carry-on luggage, ngunit mahigpit na ipinagbabawal sa checked baggage. Dagdag pa, ipatutupad ang mahigpit na limitasyon ng kapasidad para sa mga power bank. Ayon kay Conner, pinapayagan ng CAAP ang paggamit ng pagpapadala ng mga portable electronic device, espesyal na laptop at cellular phone. Gayon din ang pagsama ng MP3 at XMOBA gadgets, sa kondisyon, sa lahat ng commercial aircraft na nagpapatakbo sa loob o en route over territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Paliwanag ni Conner, kapag bukas pa ang pintuan ng eroplano, maaaring gumamit ng laptop at cellular phone. Pinapayagan ng Internet o Short Message Service, SMS,
or voice communication, maliban kung ipahayag ng pilot in command sa public address system ang pagbabawal nito. Sa anumang pagkakataon ay hindi dapat payagan o gamitin ang mga laptop na gumagamit ng broadband communications at cellular phone kapag muling nagbigay ng gasolina ang sasakyang panghimpapawid. Sa pagkakataong ito, kailangang patayin ang lahat ng nagpapadala ng portable electronic device. Kapag ang mga pintuan ng sasakyang panghimpapawid ay sarado, ang pagpapadala ng portable electronic devices ay dapat silent mode. Siguro ginagamit lang para sa short message service o internet. Hindi pinapayagan ang komunikasyon sa boses maliban sa paggamit ng SMOBA, GISM onboard aircraft, sa kondisyon na ang paggamit nito ay hindi nakakasagabal sa maayos na pagsasagawa ng paglipad. Maaaring i-play ang mga laro sa electronic device sa silent mode. Sa kabila nito, ang sinumang tao na gumagamit ng post-training evaluation course para sa mga tauhan ng aviation, MP3 SMOBA na nakagagambala sa maayos at ligtas na pagsasagawa ng paglalakbay sa himpapawid ay dapat kasuhan alinsunod sa pagbabawal ng Republic Act 9477 o mga kaugnay na batas, idinagdag ni Connor. Kaya naman sa mga kababayan po natin na madalas nagdadala ng mga power bank or kahit anong gadget kapag nagtatravel sila pauwi ng Pilipinas or pabalik ng abroad, mas maganda po na ngayon pa lang ay practicein na natin itong bagong magiging batas na ito. Dahil ito po ay makakatulong lalong-lalo na sa atin mga biyahero at hindi lang po sa atin personal kung hindi sa mga tao sa loob ng eroplano. Dahil alalahanin po natin, mahirap po kapag nagkaroon ng apoy or sunog sa loob mismo ng eroplano. Although ang mga crew ay may training naman sila sa mga ganyang bagay kung paano sila magdi-deal sa mga ganyang sitwasyon kung sakaling may sunog sa loob ng eroplano, pero mas maganda po na tayo mismo mga pasahero ay mag-ingat bago sumakay sa loob ng eroplano para po hindi na matulad doon sa isang insidente nangyari nga nito nakaraang buwan lamang sa Korea. At kung nagustuhan niyo po ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.